May mga onion, meron ding carrots. Hello, grabe, lalaki pa oh. Ay, sira na. Parang na, oh, yung iba buo pa oh. Pero ayaw ko itong dalhin kasi magpaalam pa siguro sa may-ari. Ang laki ng sibuyas. 3:30 pa naman ng hapon. Naisipan ko na walking papuntang park. Tingnan ko lang kung may nalalaglag na bang mga walnuts para makapangwa tayo ng free. And titingin din ako ng apples doon sa park kung pwede rin ba tayo manguha ng free. Breakfast time, coffee, kamatis, apple, and nilagang itlog. That's it. So, good afternoon. I am back and time check 12:16 in the afternoon. May dala-dala akong dalawang kalabasa or pumpkin. May dadaanan kasi akong dalawang bahay na sa labas ng bahay nila may dinisplay sila na mga iba't ibang kalabasa. Mayroong pwedeng kainin like this one. Mayroon ding pang decorate lang sa labas ng bahay dahil season ngayon ng pumpkin and dinidecorate nila simula ngayon hanggang November sa Halloween. Pero yung binili ko yung yung pwedeng kainin lang. Yung isa, gagawin ko siyang pumpkin soup, yung puree. Kasi yun yung nakasanayan nila dito. Yun din yung gusto ni Mr. Tapos itong isa naman is gawin ko siyang pakbit. So, bali sa supermarket pala to, nakita ko 3 euros yung isa. Eh, nabili ko lang siya sa, doon sa labas ng bahay habang nagde-deliver ako ng mga post. Lang, 1 euro and 50 cent. So, kalahati din sa, supermarket yung presyo. So, yun, binili ko. Nakatipid din tayo ng konti. Mag-base muna ako ng damit. Uy.
naisipan ko na bago ako maligo, magpapawis muna ako and mag-jogging muna ako dito sa loob ng village. Kasi ang ganda ng panahon. Grabe oh, naka-t-shirt lang ako. Hindi siya normal sa buwan na to, na October na. Tapos ang ganda pa rin ng panahon, parang summer pa din. So, gusto ko siyang enjoyin ang magagandang panahon. Kaya mag-jogging tayo dito sa loob ng village. Ayaw ko mag-jogging mag-isa doon sa tinakbuhan namin ni Mister, dahil walang mga bahay doon. Natatakot ako. Baka may susunod sa akin. Dito lang sa loob ng village kasi safety. I mean safety naman dito. Wala naman ako narinig ng mga krimen, but gusto ko lang dito. Whew! Grabe. First time ko mag-jogging ulit after. Kailan ba yung huling jogging namin? Bago pa kami magbakasyon. Hindi na ako nakapag-jogging ulit. Hindi na rin ako nakapag-exercise. Tinamad after ng bakasyon. Iba talaga kapag nakapag-stop tayo. Parang nawawala na ako ng gana mag-exercise and mag-jogging. But ngayon, gusto ko talaga siyang simulan ulit. I want to stay fit and healthy dahil medyo nagkaedad na tayo. Health is wealth. Walking muna ako. Medyo sumakit yung tiyan ko. Anong oras siguro? Nanibago siguro. Grabe, ang ganda ng panahon. Yung church na yan, yun yung village kung saan kami nakatira. So, lumagpas na ako ng konti. So, babalik tayo doon ulit. Ayokong lumayo masyado. Gusto ko nakikita ko lang yung village. May nag-walking. Meron ding nag-jogging. May nagbabiking din. Ano to? Oh, wow. Sa aking paglalakad dito, may nakita akong mga patatas na ang lalaki. Kakatapos lang nila dito mag-harvest ng patatas, and parang dinaro nila ba dito sa tabi. And marami pang mga malalaki na tira oh. Kaso yung iba sira na ng hati. Yan. Ang laki naman ito. Ito, grabe ang laki. Kaso na na siya, parang anong tawag nito? Natamaan ata to. Ayan, natamaan. Ang dami pa. Ayan oh, ito medyo okay pa. Meron din mga sibuyas, meron din carrots. Halakay na ito oh. Pero ayaw kong dalhin dahil baka pagalitan ako ng farmer. Kailangan magpaalam muna. Yung sa likod ko simbahan na hindi pa ako dyan nakapasok kahit isang beses. It's a Catholic church. Tapos dito naman merong meat shop. Slakara yung tawag nila dito. Nagtitinda ng meat. Tapos doon naman sa unahan merong bake shop. Ayan, pwede kang bumili dyan ng fresh bread.
Meron din sa supermarket. Maraming mga matatanda na nagbabiking, nagwo-walking dahil maganda ang panahon. Ang sweet naman. 3:30 pa naman ng hapon. Naisipan ko na walking papuntang park. Tingnan ko lang kung may nalalaglag na ba ang mga walnuts para makapangwa tayo ng free. And titingin din ako ng apples doon sa park kung pwede rin ba tayo manguha ng free. Nandito tayo ngayon sa may anong tawag nito? Big windmill. Halos lahat ng village dito mayroong kanya-kanyang windmill, and ito yung windmill dito sa village na to. Look, beautiful. Naggigiling yan ng tarwe para gawing harina. Ang laki niyan sa loob. Nakapasok na ako dyan sa loob. Dati yun yung ginagamit nila, but now hindi na masyado. Parang na lang, monument. Welcome in the park. Masarap dito mag-jogging dahil maraming puno. Malamig ang ilalim. Nagsisimula ng malaglag yung mga dahon. Pero pa siya. Green pa rin siya. Pero marami ng yellow na dahon. Tahimik yung park. Walang naglalarong mga bata. Ayun, may slide. Mayroon doong ang tawag nito, parang siya. Hindi ko alam kung anong tawag dyan. Green pa yung mga dahon ng walnuts. Pero wala pang nalalaglag. Oh, meron na. Wow, look. Meron nang nalalaglag, hindi pa ganun kadami, but meron na. Wala akong dalang plastic, so babalik na lang ako dito. Yung apple this year, konti lang yung bunga niya, hindi ganun kadami, hindi kagaya last year. So ganyan talaga, hindi pala lagi every year maraming bunga. Konti lang yung bunga, so wala tayong makukuha this year. Meron na mga konti pero ay ko nang makyat. And maliliit siya. Yung iba nalalaglag na. Fried rice, ginisang giniling, tapos kamatis and pipino. Kanina pa pala ako dumating ng bahay, nakaligo na ako, and bago pala ako kanina nag-jogging, nagluto na ako kaagad ng aming dinner para pagkatapos ko maligo, fried rice na lang yung aking lulutuin. Niluto ko na yung giniling and saka itong aking pakbet na kulang sa gulay. Ito ay kalabasa, carrots, and ang palaya lang, walang talong dahil wala akong talong. And masarap sana ito kapag nilagyan ko ng
konting karne or konting shrimp. Kaso wala ako, so ito na lang. Masarap pa rin naman siya. Hindi to masyadong trip ni Mister. Yung pakbet kasi. Sa kanila kasi kapag kumakain sila ng soup is mostly naka-puree. Yung kalabasa naka-ano talaga, naka-puree, and yung zucchini. So, ito ay sa akin lang, and may ampalaya mapait, so ayaw niya. Ang tagal naman tawagin itong ating mister. May ginagawa kasi siya sa bike namin.